Sa isang liblib na baryo ay may nakatira sa gitna ng kagubatan. Payak ang kanilang pamumuhay, subalit sila naman ay may masayang pamilya. Sila ay sinamang Celso at Aling Angie, at may nag-iisa silang anak na dalaga na ang pangalan ay si Angelina. Si Angelina ay napakagandang dalaga na binabagayan pa ang kanyang maamong mukha ng mahabang buhok. Ang kanyang mukha ay ubod ng amo. May mga matang tila laging nangungusap dahil sa pungay nito. Si Angelina ay napakabait na dalaga at magalang sa kanyang magulang. Subalit sa kanyang taglay na kagandahan ay may sumpa pala na kinukubli sa likod ng kanyang balabal. Si Angelina ay may kakaibang mga braso at mga kamay dahil sa halip na itsurang tao, ang kanyang mga kamay ay may nakakatakot itong mga galamay na animoy dambuhalang mga galamay ng isang pugita. At wari mo'y may mga buhay ang mga ito. Isang araw, habang abala sa pagluluto ang kanyang ina at ang kanyang ama naman ay abala sa pagputol ng mga kahoy para sa kanilang panggatong, ay naisipan ni Angelina na pumasyal sa napakalaking sapa sa di kalayuan ng kanilang tahanan. Nanay, maaari ba akong pumasyal sa malaking sapa? Itatampisaw ko lang po ang aking mga paa at lalanghap na rin ang sariwang hangin. Paalam ni Angelina sa kanyang nanay. At agad naman itong tinutulan ng kanyang ina. Anak, alam mo naman delikado para sa iyo ang lumabas ng ating bahay. Saad ng kanyang ina. Narinig ito ng kanyang ama. Mahal, payagan mo na ang ating dalaga. Kawawa naman, hindi na nga siya nakaranas ng buhay syudad. Pati ba naman dito sa gubat ay pagbabawalan pa rin natin. At sa huli ay napapayag na rin ang kanyang ina. Hala sige, huwag ka na lamang lumayo masyado anak. Alam mo naman delikado pa rin dito sa gubat lalo na sa katulad mo. At masayang niyakap ni Angelina ang kanyang ina. Opo nanay, salamat po. At naglakad na nga si Angelina. Masaya niyang tinahak ang daan papuntang sapa. Sobrang saya ni Angelina nang marating niya ang napakagandang sapa dahil ang sapa ay meron itong napakalinaw na tubig at napapalibutan ng iba't ibang klaseng napakagagandang bulaklak at mga naglalakihang mga bato at makikinis ang mga ito. Dagdagan pa ng naglalakihan at naggagandahang mga puno sa paligid ng sapa. Agad na umupo ang dalaga sa isang malaki at makinis na bato at sinimulan niyang itampisaw ang kanyang mga paa. Nang mapatingin siya sa kanyang refleksyon, ay wala sa sariling nabanggit niya. Hay, napakaganda mo naman, pero wala kang karapatan sumaya. Saad niya sa kanyang sarili na may halong lungkot sa kanyang mga mata. Habang abala ang dalaga sa pagtatampisaw sa ilog, ay hindi niya napansin na may 5 kalalakihan na mga ngaso sa gubat. Pre, malayo-layo na ang ating narating, pero wala pa rin tayong nakukuha kahit isang baboy ramo. Saad ng kanilang pinuno. Subalit ang isa sa kanilang 5 ay nakita itong si Angelina na nakatalikod. Sabay sabi na, Pinuno, mukhang hindi baboy ramo ang binigay sa atin ngayon. Mukhang diwata, sabay halakhak na nakakaloko. Sabay-sabay na napatingin ang 4 sa kinaroroonan ng kawawang dalaga. Para silang mga gutom at naglalaway sa pagnanasa sa dalaga. Dahan-dahan silang lumapit na hindi naririnig ng dalaga ang kanilang paglapit dahil sa pag-agos ng tubig.
Lumapit ang pinuno sa likuran ng dalaga at sabay hinaplos ang mahaba nitong buhok. Biglang napatayo ang dalaga at nahintakutan na humarap sa kanila. "Sino kayo? Anong kailangan nyo? Huwag kayong lalapit," ang natatakot na saad ni Angelina. Muli ay sabay-sabay na nagsipaghalakhak ang 5 kalalakihan. "Papayag ka ba niyan? Inaayawan ka pala ng babae." Pang-aasar naman ang isa. "Miss, gusto lang naman namin makipagkilala sa'yo. Masama ba yun? O kung ayaw mo naman, samahan mo naman kaming maglaro. Alisin mo ang pagod namin na nararamdaman." Sabay saad ng pinuno na naglalaway pa at kagat-labing pinagmamasdan siya. "Padaanin niyo na po ako. Parang awa niyo na. Ayokong masaktan kayo. Padaanin niyo na po ako. Parang awa niyo na." Pagmamakaawang saad ng dalaga. At sabay-sabay na naghalakhakan ulit ang 5 kalalakihan. "Narinig niyo yun? Sasaktan daw tayo? Shit! Yan ang gusto ko sa mga babae. Palaban." At hindi na nga nakatiis ang pinuno at bigla niya nalang hinablot ang balabal ng dalaga. Laking gulat nila nang tumambad sa mga mata nila ang naglalakihan at nagahaba ang mga galamay ng dalaga at tila ba ang kanyang mga galamay ay nagwawala ito sa galit. At sa isang iglap ay isa-isa nitong pinuluputan ang mga leeg ng mga kalalakihan at unti-unti nitong sinisipsip ang mga dugo nito. Hindi kontrolado ng dalaga ang galaw ng kanyang mga galamay na tila ba ito'y sabik na makasipsip ng dugo sa isang tao. Sumisigaw si Angelina, "Tama na! Parang ako mo na, tama na! Itigil mo na yan! Tama na!" Pagmamakaawa ng dalaga sa kanyang mga galamay. Pero sa halip na itigil ng kanyang mga galamay, ay unti-unti pa nitong sinisipsip ang bawat dugo na masisipsip nito sa mga kalalakihan. Subalit may isang lalaki na nakatakas at kumaripas ito ng takbo sa sobrang takot. At nang wala ng masipsip na dugo ang kanyang mga galamay, ay binitawan nito ang mga kalalakihan na parang mga lantang gulay at wala ng buhay. Sa sobrang pagkataranta at takot ay kumaripas ng takbo ang dalaga na puno ng luha ang kanyang mga mata. At sa hindi inaasahan ay nakabangga niya ang isang estrangherong lalaki. Ito ay matipuno, makisig at ubod ng gwapo, na para bang hindi ito taga roon sa kanilang baryo. Para bang sa wari niya ay ito ay dayo na naninirahan sa Maynila. "Ay, sorry miss. Okay ka lang ba? Nasaktan ka ba? Pasensya ka na, hindi kita nakita. Bakit parang may humahabol sa'yo?" Sunod-sunod na tanong ng lalaki sa dalaga. Subalit imbes na pansinin ito ng dalaga, ay kumaripas pa ito ng takbo at tinahak ang daan pauwi sa kanila.